Isa lang. Ang mga motor naman na to ay sa design nila capable sa off-roading. Kaya kung mapapansin niyo yung gulong niya, all-terrain tire siya. Malalalim yung kanyang guhit. Bro, totoong titanium ba yung sayo? Oo. Hindi, titanium yung dito. Ah, ito. Pero yung hindi. Ah, yung headers hindi. Kaya pala nabubura siya, no? Yun. Ang gandang tingnan kapag ganyan sila nakapark. So, katatapos ko lang mag-live ng TikTok kagabi. Kaya inayos ko yung mga motor para naman maganda yung itsura ng garahe habang naka-live. So, ang gagamitin ko ngayon is ZH2. Dahil medyo nagmamadali ako, no? Alam nyo naman, mas mabilis si ZH2. Nagdala na ako ng extrang t-shirt and towel. Kasi sobrang init ng panahon ngayon, no? Alright, nakahiwalay si Sniper ngayon kasi hindi na kasya dito. Ayan, ang saya lang pagkagising mo sa umaga, di ba? Yung mga hilig mo, yung nakikita mo, no? Wala talaga akong hilig sa sasakyan eh. Motor-motor lang talaga ako eh. Kaya kapag nagre-review ako ng mga sasakyan, wala akong masyadong alam. Hindi tulad ng mga car guy, ganun. May alam nga akong vlogger eh. Nung umpisa, motovlogs siya eh. Tapos ngayon, puro mga kotse na yung mga nire-review niya. Kung makikita ninyo yung TikTok account niya, ewan ko kung kilala nyo. Puro mga reviews sa kotse. Lagi niya tinatanong, magkano na ba yung gastos mo sa kotse mo, ganun. Bakit ka nag-build ng ganito, ganun. Well, maganda naman yung content niya. Lalo na kung interested ka sa mga sasakyan. Meron nga ako nagustuhan dun sa video niya about sa Hilux na lowered. Tapos pinangkakarera daw niya. Medyo interested tayo sa mga Lowlux. Ang oras natin ngayon ay 8:30 AM. Mula dito hanggang dun sa pupuntahan nating lugar is 1 hour. Pupunta tayo ngayon sa KDR Adventure Camp kasi meron daw i-review yung motor na Triumph. At the same time, magkakaroon ng dry run patungkol doon sa Manibela Challenge. Last time kasi, hindi ako nakapunta sa KDR para matry yung obstacle. Kaya ngayon natin may experience kahit papaano. Ang last time kasi na pumunta, si Bro Alfred. Kaya nung na-interview ako sa UNTV, si Alfred yung nasa TV na nagra-ride. Ako naman yung nasa interview. So hindi miles yung nangyari dahil siya yung naka-experience nung truck. So buti naman na-orient ako kahit papaano. So yung mga dates nga lang hindi ko master. Kaya nung tinatanong ako about sa mga ibang detalye, tumitingin ako sa cellphone ko. Papapanood nyo pa naman yung interview natin sa UNTV. In-upload nila yan sa kanilang Facebook page. Ay lagay ko na lang yung link dito sa ibaba ng video description. And click nyo lang yan. Yun. Nangyari yan mga 7:30 AM to 8:30 AM. Talagang napakaaga ko dyan, no? Ito lang yung mahirap dito, yung mag-u-turn kang ganyan, no? Iyan o. Nakakasemplang talaga yun, no? Dadaan sana ako sa Olongapo Road, hindi na ako mag-expressway. Kaya lang, nasulit na naman yung tulog ko. Buti, napakasimple lang pumunta ng KDR from our house. Ginawa nila na to, no? Mga nipis na kawayan. Nagkulay dried lang eh, no? Kung green sana yun, no? Wow! Underpass! Isa lang. Grabe. Sumabog pa eh, no? Tingnan
yung nakakahilo dito. Ang haba ng ikot eh. SCTEX na. Diretso Bataan. By the way, located nga pala yung KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Search nyo lang sa Google, madali na yun. Sorry, hindi ko masama sa vlog yung kahabaan ng SCTEX. Pero makakabomba naman tayo ulit dito. Subukan nga natin kung may putok ulit dito. Ooh, may putok talaga sa huli, no? Nakaputi pa naman akong jacket ngayon. Medyo marami-rami pa rin yung gamo-gamo dun sa SCTEX, ha? Kahit na mag-alas 9 na. Gusto kong nakikita yung kulay ng Hilux na ganito, no? Ito yung tinatawag nilang oxide bronze. Bago ako kumuha ng Ranger nun, yun yung kinoconsider ko rin. Kaya lang nakapag-desisyon sa akin kung bakit Ranger yung kinuha ko. Kasi yung price nila halos same lang, di ba? Tapos pag pumasok ka sa loob ng Hilux, kumpara mo sa loob ng Ranger, and then yung safety features niya, mas kompleto ang Ranger. Pangalawa, next generation na yung disenyo niya, no? Yung Hilux kasi matagal nang hindi nagpalit ng disenyo, lalo na yung interior. So kinonsider ko yun. Ngayon naman, habang may Ranger ako, bigla akong na-involve sa motor show, di ba? Gusto ko magkaroon naman ng drag diesel na pickup, yung lowered, para pag sinampa yung motor, madali, di ba? So dadalhin ko siya dapat sa Autofit Works. Tropo ko yun na sikat na naglo-lowered na sasakyan. Sige, kung malakas ang loob mo, sabi niya sa akin. And pagpunta ko sa kanila, nakita ko meron siyang Raptor, naka-lip, naka-mags, malinis naman. Nagkukwentuhan kami habang dinidiscuss namin yung mga parts na dapat ilagay. Nabanggit ko nga itong Raptor niya. Maganda yung Raptor mo, ah. Eh, sakto binibenta daw niya. Magkano, sabi ko? Sa 1.6, 1.5. Dahil 22 model siya at 2023 acquired. So yung pinaka latest na Raptor bago nagpalit ng next gen kasi. So hindi na sila yung mga Raptor na may issue sa transmission, di ba? Merong ganun. Mga 2019 yon. Ito latest na, so mas pina-improve na nila yung transmission, di ba? Nabanggit niya, nagsumuswap tayo, sabi niya ganun. Iuwi mo muna, sabi niya. Eh ako naman, dahil hindi naman 4x4 yung Ranger ko, napaisip ako ngayon. Then yun, tinest drive namin, mas malakas. Same engine sila ng Ranger ko, pero by turbo yun, kaya mas malakas. Tapos mas malapad, mas astig, ganoon. Pagdating sa safety features, pareho lang sila nung Ranger Wild Track ko. 6 yung airbags, ganoon. Then may collision alert pa pagka may bagay sa harap mo, hindi ka nag-brake, mag-alarm siya, ganoon. Since siya naman talaga yung top of the line nung panahon niya, ang lambot pa ng suspension. Hindi naman pangkargaan sa negosyo yung pickup ko, pang personal ko lang din. Tapos motor lang naman yung sinasakay ko. Tsaka ang negosyo ko is helmet naman. Hindi naman siya pwede sa pickup dahil pag umulan o diba, mababasahin yun. Ayun, hanggang sa nag-swap kami, masaya naman ako kasi sobrang lapad ng Ranger Raptor. Ang binabala ko sanang bilhin ngayon, Hilux J 4x4, and then isi-set up na lang ng lip, ganon. Tapos mga ARB parts. Yung concept na gagawin ko doon, JDM, para clean look. Eto na yung KDR. Tignan mo, meron pang go-kart na truck dito, oh. Hi, Jeep! Meron! Ay, thank you. Sige, salamat. Pasok na ka. Nakaban kayo ngayon? Kanina pa kayo? Kanina pa. Almusal na kayo? Hindi pa. Breakfast time. Sige. Ba't naka-yellow ka? Ha? Bakit naka-yellow ka? Yellow team ako ngayon eh. Yellow team. Hindi pa ready mainit. Okay. Okay yung light nyo kahapon ah. Nasaan na yung helmet? Hindi naman ako yung pamibigay eh. Si Alfred eh. Ano dyan siya? Saan tayo? Doon. Diretso pala doon sa Adventure Camp. So ito yung Adventure Park. Continuous yung building, ganda na ito pag natapos, no? Swerte natin, no? Nakuha tayo as co-host. Ito ay privilege, no? Diba? Hindi ka basta-basta makakapasok dito. Although open for public talaga siya. Kaya lang yung tipong hindi siya basta-basta mapapasok. Diyan naman ang ginagandahan dito sa Manibelo Challenge. Controlled environment siya gagawin. May mga
medical team na naka-standby, may mga coach na magtuturo, at may mga prizes sa mananalo. Ayun po, meron silang pang barilan dito, pang airsoft po. Dito pala banda yun. Pumasok na kami dati dito, nalito lang ako. Medyo na pa off-road tayo ngayon ha. Ang lawak talaga ng lupain na to, no. Dito pa lang pala sa papunta may challenge na eh. Kaya adventure bike talaga yung dapat na isasabak dyan. Hala! Dapat dito tayo sa dinadaanan talaga ng gulong. Ang ganda na nung obstacle, oh. Talagang pinaghandaan nila yun, oh. Bakit ang daming tao? Simulation. Ano? Parang dry run. Ah, dito. Ah, kaya maraming tao. Tapos yung i-review yung motor ito, no? Ito. Rim yung isa, mags yung isa, no? Tig-isa siguro kami ni Alfred. Susunod daw eh. Susunod. Oh, susunod. Almusal muna. Start na yung orientation, guys. Sila yung mga staff. Si Coach Mel Aquino, si Direk RG, ating mga working team. Bataan po sila, so malapit lang dito. Sila po yung makakatulong po natin for Marshall. Ito yung dalawang bikes na i-review namin ni Bro Alfred. Ito ang Triumph 1200X and Triumph 400X. Nag-ride pala to sa BIMC 2024. Itong isa naka-rim, mas malaki yung tambucho. Ito naka-mags, maliit ang tambucho. Sa forma pareho sila, no? So mamaya may ride natin to. Ang mangyayari pala, i-review itong motor na to dito sa obstacles na to. Sakto dry run ngayon, kaya sinabay na nila yung review. Ang mga motor naman na to ay sa design nila capable sa off-roading. Kaya kung mapapansin niyo yung gulong niya, all-terrain tire siya. Malalalim yung kanyang guhit. Maganda yung may experience ko ngayon kasi makakapag-try na ako ng bagong motor, masusubukan ko pa ang obstacle. So hindi naman kasi pwede yung ZH2 ko dahil syempre nakita nyo naman ang bigat, and then yung gulong niya is hindi siya para sa off-roading, di ba? So ito, okay yung gulong niya, di ba? So tapos na akong mag-review ng motor. Na-shoot na nila kami. So hindi ko nga lang mailagay yung camera natin kasi yung memory card para sa Team Manibela. Motor na gagamitin ni Bro Alfred ngayon is itong 400X. Ang ginamit natin kasi kanina is 1200 na scrambler. Dala ni Bro Alfred yung kanyang Z1000R. Sabi ko kasi sa kanya mag Z1 siya kasi naka Z1 ako. Pero naka Z2 ako. Scam pa talaga, scam. Pakitingin naman ng damit natin, bro. Flex mo naman yung damit natin. Yung logo. Yung likod. Yun, oh. Tanong mo kung sino nag-design? Sino? Reed Motovlog. Okay. Pareho yung damit namin. Gutom na gutom, oh. Ay, hindi ka talaga nagkakanin, no? Dami pang kanin, no? Toppings lang talaga. Mag-iwalay na lang tayo sa Dinalopian Tollgate. Maglo-local road ako. Angge, bye-bye. Okay lang. Bye po, ingat po. Direct, bye-bye. Coach, thank you. Picture pa muna tayo. Ay, okay. Oo nga pala, no? Nag-voice over kasi kami. Iba talaga pag titanium. I-vlog mo din eh. Oo. Nag-blue, no? Siya mismo. Legit siya eh. Parang plano rin ni Alfred magpa-BMAX. Oo nga. Nasayaw-sayaw pa eh, no? Tara! Magkano pagawa ng ganyang tamundo? Sabi ni BMAX, 100,000 daw yan eh. Paano kung dulo lang? Yung dulo lang? Ah, mga nasa 70k siguro, mga ganon. Oo. Dito tayo. Mas safe dito. Kasi yung kanina, mabuhangin eh, no? So inabot kami ng hapon dito. Siguro mga 5:30 na ng hapon, no? Ganda rin ang tunog ng Z1 eh, no? So sad to say, hindi ko naipakita dito sa video natin kung anong experience habang niraride natin yung Scrambler 1200X ng Triumph. Sa mga interested naman, pwede nyo namang panoorin dun sa episode ng Manibela. Anyway, meron naman silang YouTube channel. Lagay ko na lang din sa description ang video natin kung saan nyo pwede mapanood. Pero delay siya, kumbaga mauuna akong mag-upload kasi marami pa silang mga reserve videos. Siguro next month nila ipi-play yon. Abangan nyo na lang. Sa mga mahilig sa classic, being a gentleman, kumbaga
kumbaga habang nagra-ride yung pormahang disente, classic na classic, di ba? Iyon, okay yon. Kaya nga pala merong mga obstacle na ganyan, dito rin ginaganap yung Titan na event. So labanan siya ng mga tao, lakas ng tao, ganon. Kung sa motor merong manibela challenge, dito naman mga tao, mga athletes, ganon. Ngayon pabalik na tayo sa bahay at hindi na ako dadaan ng expressway kasi gusto kong daanan ulit yung Olongapo Road since matagal na akong di dumadaan doon, no? Dati kasi pag pupunta ako ng Olongapo, sa Olongapo Road ako dumadaan para ma-feel ko yung talagang biyahe ba, kumbaga para ma-feel ko yung bawat bayan, kung anong meron doon, gano'n. Kung anong klaseng mga transportasyon ginagamit nila, mas mapipil mo yung lugar kasi pag kesa yung parang kang nag-skip pag dumaan ka ng expressway. Ngayon na napapanood nyo nga pala itong video ko, malamang hindi pa nag-i-start ang Manibela Challenge. So extended daw ang registration hanggang May 10. So dapat kasi May 8 yan, in-extend lang nila hanggang 10 para marami pang makasali since wala naman siyang limit eh, kahit ilan pwede. Kaya lang, puro mga big bikes lamang. So alam nyo naman, hindi naman ganun kadami mga naka big bikes din at gustong sumali sa mga ganyan challenge kasi alam nyo naman, pagka big bike mahal yan, diba? So malaki kasi chance na mag-semplang-semplang ka dyan, lalo may mga obstacle, diba? Ang ganda pagka gabi, oh. Ang dami palang ilaw dito, eh, no? Ayun pa, oh, tambay sila, alright. Baka pati yung events place nila, oh. Tsaka secured, oh. Bye-bye! Tapos may parking yung mga bisita. Dito sila, ang luwang ng parking nila. Gas muna. Mga likabok na ngayon, oh. Mga likabok kasi dun sa lugar, eh. Bro, totoong titanium ba yung sayo? Oo. Hindi, titanium yung dito. Ah, ito. Pero yung hindi. Ah, yung headers hindi. Kaya pala nabubura siya, no? Nasusunog nga siya, no? Tsaka nadudumihan din kasi. Kaya naging ganyan yung kulay. Pero stainless lang siya. Ah, stainless lang, no? So lumabas din yung tunay na kulay niya pagka tagalan, no? Pag titanium kasi talagang Oo. Pero at least ito, legit, no? legit na titanium to. Yan. Ah, kaya pala natanong mo kung pwede headers lang. Kahit ito lang. Ah, dapat ito na lang pala. Oo, yan. Kasi wala na to eh, okay na to eh. Oh, yun, pwede. Around 60 to 70 lang yan. Kaya lang sa lugar pa yan. Ah, merong Pangasinan na B-Max. Ah, meron ba? Ah, i-search mo na lang. 440 yung kinarga natin, no? Yun. Quantum sa'yo? 440. Full tank na? Oo. Nasa 1,000 din, balikan. Kalahati ka lang eh. Ako mga Mga 1.3. 1.5, 1.3. Lakas, no? Grabe, no? Balikan Pangasinan. Expressway pa yun. Pero kung halimbawa mag-scooter ka, tas local road, hindi aabot ng 1.3 ha. Di ba? Hindi aabot ng 1.3. Bergman Street ka, bro. Oh, syempre. Pero mas matagal yung travel. Oh, yun lang. Oh, di ba? Ayun lang, medyo mas delikado lang yung Olongapo Road compare sa expressway, ah. Kasi marami tayong makakasabay na mga sasakyan eh. Lalo na sa mga ganitong oras, uwian time na eh, di ba? Pero dito sa part na Orani Bataan, maluwang pa. Kaya lang, maraming mga kanto. Kapag ka napapasubo ka sa ride dito, di mo namamalayan, nasa kanto ka na pala, tapos may biglang tatawid, no? Kaya nga dito may speed limit at may speed radar. Dati, nung bago-bago lang ang paglalagay ng speed guns dito, ang panghabol ng mga enforcer is versus 650. Nalaman ko yun kasi nung dumaan ako dito, may mga nakatambay na enforcer naka versus. Kaya kaya ka na rin nilang habulin. Alam niyo naman yung versus mabilis din yun, nasa 180 rin yung kaya niya to 200, di ba? So kung mga 150cc to 200cc, kaya niyang habulin. Yun lang, medyo delikado lang manghabol ng rider. Kasi paano kung hindi siya hihinto? Alam nga naman banggain mo yung rider, di ba? Una kong pagpunta dito sa Bataan, dito sa part ng Orani, lalo na dun sa paganon-ganon, gabi yun eh. Mga bago-bago pa akong nagra-ride noon, wave 100 yung motor ko noon. So under break-in pa siya, kaya still lang yung tambo ko. Naisipan ko bumiyahe papunta dito. Medyo natakot lang ako kasi nung pumunta ako dito sa Orani, dahil wala namang masyadong ilaw, tsaka ang lapad ng kalsada, ang dilim. So dahil pag ganyan-ganyan yung kalsada, parang papunta ka sa bangin, alam mo yun? O dito lang medyo delikado. Baka may biglang bumabang pasahero. Tapos dagdag mo pa yung kanal to, walang cover. Ay, nakakatakot yan ah. So medyo traffic dito, no? Dati natitiis kong hindi magtaas ng visor kapag traffic na ganito. Ngayon, painit ng painit pagka hindi mo binubuksan yung visor, no? Para ka nasusupukit. Ah, may ginagawang daan, kaya pala. Ingat. Uy, nakakamiss dito. Nakakatakot lang talaga, no? Ang dami ng minalas dito. Lalong-lalo na dati nung hindi pa nagagawa yung kalsada sa Olongapo. Lubak-lubak dyan dati, kahit sementado, dahil luma na yung kalsada. Tsaka as you can see,
ang daming mga trucks na dumadaan, kaya mas mabilis masira yung daan, lalo kung asfaltado. Tapos syempre ano yun open yun, di ba? I mean 4 lanes yan, talagang matutokso kang magpatakbo ng mabilis. Tapos kahit may mga street lights, gawa ng 4 yung lane, no, hindi niya masakop yung nasa gitnang lane, kaya parang ang dilim. Pala located yung bagong ginagawang racetrack, boundary ng Lubao and Bataan. Wala na akong balita kung ano na yung status nun, no? Pero yun ang pinakamalaking racetrack sana dito sa Pilipinas. Sana magtuloy yun, no? Pabor na pabor sa akin kasi yan lapit, no? Pero may nabalitaan akong gumagawa ng drag strip sa may bandang Arayat, Pampanga. Sana matapos kaagad, no? Para yung mga testing ba ng mga halimbawa raider natin, testing ng sniper, ganon. Yun, safe yun. Tapos makapaligid sa kanya puro mga bukid. Dito banda yun sa Pradera. Ang laki ng Pradera, oh. Yan, oh. May vlog nga ako dyan, nag-drone pa ako dyan para lang makita ko yung top view. Hindi lang ako nakapag-research kung anong status niya ngayon, no? Diyan yung entrance niya, o yan. Pero kahit dun sa drag strip lang, okay na ako dun. Para makagawa rin ako ng content dun, kasi may mga bikes tayo na hinihiram. Gusto ko lang itry yung arangkada, kahit yung hanggang mga 4th, 5th gear, pwede na, no? Especially sa mga 150cc na motor. Kasi given na yung big bike, mabilis talaga, no? So kahit di na natin subukan. Ngayon, dahil nagse-set up tayo ng makina ng mga 150cc, pinapalakas natin. So yun ang pinaka the best para subukan sila at pagtapatin yung dalawang motor. So hindi na tayo kailangan pumunta ng Batangas Racing Circuit para manood ng mga drag race like sa NGO, di ba? Pag nakikipaglaban sina Arm Ryan, ganun, di ba? At least dito okay na, di ba? Pero sana asfaltado yung gawin nila, hindi sementado, kasi asfaltado malinis. At ang question dyan, kung gaano kahaba kaya yung road na yon. Kasi sa Clark International Speedway, nasa 800 meters, mga ganon. Wala mong 1 kilometer, no? Sana yung sa Arayat, gawin nila mga 1.5 kilometers para kahit mag 200 ka dun, no? Hindi mabibitin. Kasi pagka malapit na yung finish line, ako, baka lumipad tayo papuntang Talayban, no? Pero at least Talayban, pero sayang pa rin yung motor, no? Kaya nag-superman ka dun. Lalo na sa mga drag diesel, mga Honda na cars, ganon, sigurado sila yung mga suki dun. Tsaka for sure magkakaroon ng competition dun, di ba? Ang problema kasi sa Batangas Racing Circuit, pagka may nagaganap na race, syempre hindi ka makakapag drag race, ganon. Yung circuit mismo, hindi yung drag race lang, kasi separate yun yung drag race tapos circuit race. Mag-i-stop talaga yung circuit race kapag merong drag race. So saya nun, sarap mag-build ng pang drag na motor nun. Baka dun na ako makakapag-build ng drag bike. Ayan, medyo dumidilim na, nako. Hindi ko pa naipagawa yung auxiliary lights nito, no? Naalala ko nung tinanggal ko yung upuan niya, naka-disable yung mga wires ng ilaw. Parang tinanggal ko yata yung pagkaka-mount niya, no? Bukan ko nga akong gumawa at ititrace ko yung wire niya kung saan ako nagkamali. Nakalimutan ko na bakit ko tinanggal, no? Siguro dahil naglulo ko, nabasa, ganun. Kaya tinanggal ko muna. Maggagabi na talaga ako, ha? Wow, ang saya naman dito, no? Kayong lugar to, no? May daming tindahan, daming tao, may parang Tianggi po. Ano to, Pampanga na ba to? Parang Lubao yata to, lawak ng kalsada, no? Hindi pala 4 lanes lang, 6 lanes pala siya. So may mga ilaw naman yung mga poste. Kaya lang syempre, banda dito sa gitna, hindi na niya nasasakop ng liwanag. So ito yung mga delikado, yung mga kantong ganyan, oh. So dito, nag-average ng pwede na yung 60 to 80. Safe ka na doon, huwag ka lang masyadong gigitna kapag nasa 60 ka lang, gano'n. Ngayon, may ginawa ako sa GoPro natin. Dahil dumidilim na, no? Ako gusto ko rin subukan, So ang GoPro kasi, mahina yan sa low light recording. Ngayon, ang ginawa ko, para lumiwanag siya ng konti. Like ngayon, no? Medyo lumiwanag siya. Pinalitan ko yung color niya into flat. Kanina kasi, naka-normal tayo. Meron kasi siyang vibrant, normal, and flat. So kapag ka low light, i-turn on nyo yung flat na kulay. At mapapansin ninyo, kahit di ka pa nagre-record, doon pa lang sa screen niya sa likod, makikita mo na yung difference. Yung sharpness, medyo maapektuhan kasi nga low light na. Same pa rin
rin yung frames per second. Yung resolution natin is 4K. So kung mapapansin niyo sa last vlog, biglang nag-sharp yung kuha, no? Naging maliwanag, ano? Yun nga lang, ang disadvantage, matagal siyang i-render, matagal din siyang i-upload. Bukod sa pagpapalit ng kulay into flat, kung gusto nyo pang mas lumiwanag yan, babaan nyo yung frames per second, gawin yung 30. Mas liliwanag ang recording mo. Bigyan ko pa kayo ng additional tip. So tayo ay nagpalit na ng settings sa GoPro. Kumbaga sagad na yun, ano? So kung nabitin ka pa, lagyan mo ng ilaw na ganito. Ito ay GoPro brand din. Kasama to nung binili ko yung Hero 12. Meron namang ganito sa Shopee, no? So ilaw ito, ilalagay mong ganyan sa GoPro. And then, on mo yung ilaw. Yun, meron kang additional light na susuporta yung GoPro. Di at least kita mo ngayon yung manibela. Okay, di ba? Yung experience ng pagra-ride kompleto pa rin kasi nakikita mo yung manibela, medyo maliwanag sa kalsada. Tapos dagdag mo pa kung meron kang auxiliary light, makakadagdag siya sa visibility. Kaya yan. Pinaka the best ito kapag ka city. Doon masarap talagang mag-vlog. Lalo na sa mga city na buhay kapag kagabi, like sa BGC, ganun. Please comment down below. At syempre, ningi ko na rin ang inyong opinion dito sa settings natin sa GoPro habang nagra-ride. Ito, papasok na ako sa Megadike. Kapag gabi, madilim talaga, no? So dito lang medyo maraming mga street lights, pero pagdating natin doon sa bandang gitna, madilim na talaga, no? So bago ko tapusin ang ating vlog, pakita ko muna sa inyo yung recording natin sa dilim. Ayan po, stock yung headlight, naka-low lang tayo. Pag hinay natin yan, ganyan. Ayan, high tayo, ayan. So ano masasabi ninyo? Goods ba? Para sa province to, ha, kasi hindi ganito kapag ka city talaga, eh. So walang mga street light. Eto lang ang ilaw ko, headlight ko stock. So ganyan yung itsura pag may kasalubong na sasakyan. Okay ba? O kailangan pang itaas ang brightness, gano'n. Doon sa editing app naman, pwede mo pang itaas yung brightness. Pero wala, may nagjo-jogging. Wala pang ilaw. So pagka nag-brightness tayo sa editing app natin, dadami naman yung parang pixel siya. So yun ang disadvantage, no? Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Read for speed.